Yes, yo mga kakamao, magandang umaga po sa inyong lahat. At ito na naman si Diokman, pero hindi tayo aawit. Tayo ay mag-vlog ah, at magpe-pretending vlogger. At ito ay kaharap natin ang isang napaka-sentimental na bagay para sa atin sapagkat ito yung panahon na ginagamit namin sa komunikasyon at ito yung ginagamit pagka nagre-record ka ng voicemail mo at ipapadala mo sa iyong loved ones. Higit sa akin, napakahalaga nito noon at napaka-importante sapagkat sa cassette recorder na ito ay dito ko nire-record yung aking nais iparating sa aking mahal sa buhay. Kaya mga millennials, mga 2K babies, kami mula sa 50s to Gen X ay inabot yung ganitong teknolohiya. So sa simula, ang ginagamit natin ay yung tinatawag na radio transistor. At siya ay nag-innovate sa tinatawag na radio cassette recorder. Yan, kung makikita ninyo, meron siyang tape deck. Yan, ito yung tape rack niya. So sa mga hindi nakakaalam, dito ginagawa yung pagre-record. Kaya nga kung babalikan natin mga millennials, ang innovation ng technology nung panahon na yon ay mabilis, no? Kung matatandaan o kung na-observe niyo sa inyong mga tahanan, kung may inabot pa kayong ganito o kung may inabot pa kayong Walkman, yon mula sa pagiging transistor, radio cassette recorder hanggang sa Walkman. So before ang Walkman ay ano lang, tape lang siya, wala siyang AM, FM hanggang magkaroon ng ang Walkman ay magkaroon ng AM, FM. At yung Walkman ay tape lang ang pine-play mo, side A, side B. Nung magkaroon na siya ng innovation, nagkaroon siya ng AM, FM, and then nagkaroon din siya ng tawag doon yung playback A, playback B, and then yung automatic reverse ng Walkman. Hanggang sa ang transistor radio, ang tape cassette recorder, nag-innovate ito mula doon sa pagiging component. Kung matatandaan ninyo ay ang component ay component composed of, yon, may kasama siyang tape, may kasama siyang CD, may kasama siyang AM, FM radio. At kung makikita nyo, isang package yun na naroroon yung tape, narito yung cassette, CD, track, and then naririto yung tinatawag na AM, FM. Doon sa CD track niya, nag-innovate din siya. Mula sa CD track 1, naging CD track 2, CD track 3. Hanggang sa nagkaroon ng innovation, naging CD slot. Kung ma-observe nyo yung ibang mga component nung panahon na yon, o kung meron pang lumalabas na component, sa ngayon ay makikita nyo na merong CD slot. Meron siyang slot 1, slot 2, slot 3. So yung tray niya, lalabas siya automatic, 1, 2, 3. And then, ang position niya iba-iba. Merong vertical, merong parallel position. Kaya ang bilis ng innovation nung panahon na yon. Pero ang pinakamabilis mag-innovate ng ganitong sound system o ganitong ginagamit natin for medium of a communication and then medium mass media,
ang Japan. Kasi ang Japan ay nagsimula iyan sa, kung matatandaan nyo, meron tinatawag na turntable, stereo turntable, ginagamitan siya ng plaka, no? Yung plaka na maliit at plaka na malaki, at meron siyang karayom. So kadalasan ang nababali o napupudpud doon yung karayom. Pag nagngunguna yung plaka ng ng stereo quadrophonic mo, ay sigurado bibili ka na ng karayom. Hindi yun yung karayom na panahi sa damit, ha. Hindi karayom na pang stereo quadrophonic nung panahon na yon. So, nung panahon na yun, naglalakihan yun. Parang mga cabinet type ang mga stereo noon. Hanggang sa nag-innovate din siya at nagkaroon ng pagbabago noong pumasok yung Aiwa Company. At yung Aiwa Company ay ang dami at ang bilis ng kanyang innovation. So yung quadrophonic na yon o stereophonic na akay na merong malalaking speaker left and right at merong center cabinet siya. Naroon yung radio, nandoon yung tinatawag na turntable, AM, FM, at cassette track niya, cassette deck niya, ay nag-innovate siya into component. Pinaliit siya. Yan. So, isang maliit na box lang siya na naroon na lahat. Kaya sinabing component, no? Kinompose niya yung content in one box noong nung electronics, yung technology. So, kung matatandaan natin, ang technology nung ginagamit natin pag sa entertainment set ng ating bahay, nagsimula iyan sa Betamax, VHS at CD player. So, yung mga malalaking CD. So, hanggang sa limit yung ating ginagamit na player. Hanggang sa naging compact na rin. Merong CD na maliit, merong CD na mini CD. Kaya ang bilis ng innovation. Kaya ngayon, ang ginagamit na natin, siyempre, bibihira na ang gumagamit ng ganito. Kasi nga tayo ay nakadepend na sa tinatawag na USB, micro SD, at iba pa na gamit sa kasalukuyan. So ngayon, maliliit na rin yung mga power woofer natin, yung speaker natin, maliliit siya pero malakas ang tunog. Yung ating stereo setup, maliit pero malakas ang tunog. Kaya napakabilis ng innovation. Pero, syempre, yung mga lumang mga appliances o teknolohiya ay malaking bagay sa atin kasi naging sentimental sa atin ito. Alam niyo ba na ang cassette na ito ay dito ako nakapag-record ng unang-unang tape na pinadala ko doon sa aking asawa. Noong 2000 ay meron siyang trabaho sa abroad at ang medium ng communication noon ay gumagamit ng tinatawag na postal mailing o susulat ka sa papel, ilalagay mo sa envelope at yung envelope ay may nakalagay na via airmail ay papadala mo sa post office and then isasend mo. So, hindi kayo maniniwala na ang cassette tape recorder na iyon ay nakakatulong sa panahon na nasa ibayong dagat ang iyong asawa o iyong kamag-anak o yung mga immigrants families. At siyempre, yung communication ay through letters, yan, halos weekly. Susulat ka at ipapadala mo roon at pupunta ka ng
post office. Pero ngayon, bihira na ang nagpupunta sa post office because of the uh, social media, because of easy to make a communication to our loved ones. Kaya bihira na rin ang nagpapadala ng sulat. Pero hindi kayo maniniwala, anong panahon na yon ay siguro higit sa 1 dangkal yung aking sulat na naipon nung bumalik ang aking misis dito. At siyempre, bukod sa dapat alam mong gumamit ng cassette recorder, dapat marunong ka ring maglinis. Yan. So, dapat nililinisan mo yan. Ang tape rack niya o ang tape deck niya ay kinakailangan nililinisan mo yung tape head. O doon sa mga millennials na hindi nakakaalam at hindi inabot itong cassette recorder, ang unang naglabas ng ganitong type of a radio with cassette recorder and AM/FM ang Sony. At ang Sony rin ang unang naglabas ng Walkman. So, noon, pag naka-Walkman ka, pag naglalakad ka sa kalsada, sikat ka noon kasi na-amaze sa'yo yung mga tao na nakatingin sa'yo na parang may sarili kang mundo habang naglalakad ka at pakanta-kanta ka. At kung maririnig mo nga lang, pag inalis mo yung earphone sa tenga mo, ang maririnig mo yung mga comment, side comment at sinasabing parang sira ulo to, kanta ng kanta. Minsan kahit nga may kausap ka na hindi mo pa maalis yung earphone sa tenga mo Kasi sound trip ang tama sa'yo pagka naka-Walkman ka. So, itong mga ganitong gamit ay historical na at unique at antique na sa panahon ngayon. Kung pupunta kayo doon sa Facebook ng Jingle Magazine, kikita nyo ron yung mga nakakatuwang mga bagay na ginagamit nung unang panahon, nung 50s or early 50s until now. Makikita nyo may mga nabubuhay pang mga gamit pagkatapos ng mga mahabang innovation. So, katulad nito, nabubuhay pa to. Yan, gumagana pa siya. Yan, gumagana pa yan. Yan. Yan, may sounds pa. Yan, may sounds pa yan. Uy, sakto. Ang ganda ng kanta. Ganda ng Cinderella, Bato sa Buhangin. Ayan, gumagana pa yan. So, yung mga ganitong gamit ay kinakailangan din nating pag-ingatan kasi pinaghirapan. Yan. So, ako naman ay medyo may kaunting kaalaman kasi nag-graduate naman ako ng radio TV technician. So, dapat marunong tayong magbutingting, magkumpuni. So, paano ba siya nililinis? Kung meron pa kayong ganitong gamit. So, kung makikita ninyo, naririto yun sa ilalim niya ang head ng radio cassette na ito. Kasi nga ang salpak ng tape nito ay patiyaya. Kung ang salpak ng tape nito ay pataob, ang head niya ay nasa ibaba.
So, ang gagawin lang natin para linisin ang head ng cassette tape na ito ay kukuha lang tayo ng cotton buds, no? Kuha tayo ng cotton buds at lagyan natin siya ng alcohol, yung tip niya. And then makikita nyo doon sa portion ng head ng tape na ito ay merong parang black stripe. So, very soft lang, malambot lang ang pagdanti at punapahiran po natin yung head na yan. So, lilinis yan. So, yun ang tamang paraan ng paglinis. Pero, ang head na ito ay pinapatakbo ng motor. Meron itong motor belt sa loob. Yan. Tapos, merong itong roller spin, left-right. So, sa roller spin yan, meron yan tinatawag na rubber roller. Yung rubber roller na yon, yun yung nagre-grip sa magnetic carbon ng cassette tape. So, yung magnetic ribbon ng cassette tape ay maari rin siyang linisin. So, kung kayo ay hindi maiksi ang pasensya, kinakalas yun kasi mayroon yung screw sa magkabilang side niya, 4 na screw. And then, titiyaya mo muna yung cassette tape at bubuksan mo yung unscrew mo, makikita mo yung positioning nung magnetic ribbon. Pero be careful na dapat lahat ng magnetic ribbon is nasa turn right or turn left para yung pagbabalik, no? Mahirap simulan siya sa gitna, baka maligaw ka. Paano siya nililinis? Ano siya? So, kukuha ka lang din ng cotton, tapos i-grip mo yung cotton doon sa magnetic ribbon, then papahiran mo siya kasi nagkakaroon siya ng tinatawag na umido or dust. At yun nagiging reason kung bakit nangungungo yung ating cassette recorder o yung cassette tape natin. At bakit siya dumudumi yung head at bakit kinakain yung ribbon. So, sabihin na i-stuck yung carbon o yung corrosion doon sa magnetic ribbon. Okay? Yan yung mga simple way para linisin yung ating Jurassic na cassette. Napaka sentimental. And then, paano naman nililinis ang cassette tape na ito? Kung kayo ay mahilig na magbutingting, pwede mo siyang linisin, bubuksan mo siya, no? Yan, screw mo yung loob and then observe the inside part of the cassette. And then, kadalasan nagkakaroon siya ng tinatawag na yung corrosion. So, pag nagkaroon ng corrosion or grounding yung ating volume control, ito yung volume control. So, yan yung volume control. Ito yung volume control. So, ang gagawin mo, pag nabuksan mo yan, sprayan mo yung WD-40. And then, pero wag mong i-plug doon sa socket at dapat naka-off siya. And then, sprayan mo siya. And then, twist mo to the left and to the right at para malinis siya. So, lahat yan, yung kanyang treble, bass, yung kanyang balance, yung kanyang selector, at yung kanyang selector sa band, AM, FM, SW, MW, o shortwave 1, shortwave 2. So, hindi kayo maniniwala, merong transistor na hanggang 12 band at iyon ay ginagamit sa probinsya. Alam niyo ba na napaka-importante ng transistor sa probinsya? Kasi nung unang panahon, wala pang television sa probinsya kasi hirap pa ang mga transmitter doon, receiver doon.
Wala pang mga malalaking tower doon para magkaroon ng tamang reception. So, hanggang sa mag-innovate na nga yan. So, alam niyo bang ang television ay nagsimula sa ditubo, mga ka-millennials. Ka-millennials daw po. Gen X po ako. Kasi 60s ako eh. So, nagsimula ang TV sa ditubo. So, kung makikita nyo yung television nyo, parang isang entertainer set na patungan sa laki. No? Siguro baka mga 36 inches height and siguro baka mga 50 inches long yung laki ng TV na meron siyang paa kung tawagin. Tapos di ano yun, di bukas yun. So, ang type ng television noon, pag ditubo, Rotaract yun. So, pag sinabi Rotaract, ano siya, yung rotary, bilog siya ang dial niya, tak, 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 yun. So, napakadaling mag-repair ng TV noon at napaka-affordable pag nasiraan ka. Ano lang, simple lang naman ang pag-repair ng TV nung unang panahon. At kami ay nagkaroon din ng TV na ganoon. Ang tagal ng serbisyo, umabot ng mahigit 18 years yung TV na yon. At ang tatak ng TV na yun ay Sony. So Sony ang unang naglabas ng mga television, na Sony rin ang naglabas ng unang TV na tricolor kung tawagin. Tricolor pero multicolor siya pagka nasa screen na siya. So ang TV noon ay ditubo, mga millennials. So ang TV ay madaling i-troubleshoot. Bakit kamo? Kasi bubuksan mo lang yung likod ng TV, yung cover ng TV. Pag nakita mo yung mga tubo roon, observe mo yung mga tubo. Kung halimbawa mayroon siyang mga 6 na tubo na parang bombilya na mayroon siyang filament. Kung 6 na tubo na yon at yung TV mo ay hindi gumagana o defective, mula doon sa pagkakasaksak niya sa power plug niya o AC plug niya at mula doon sa pagkaka-on niya, observe mo na agad mula doon sa AC plug papunta doon sa power supply niya, meron doong tubo. Pag merong isang tubo na hindi umilaw doon, ibig sabihin may problema yung TV mo. So, huhugutin mo yung tubo na yon para siyang naka-swak doon sa terminal socket niya na nakapatayo. So, ganun ang style ng television na yon noong unang panahon. Panahon pa ng post-war ay meron ng television na ditubo. At inabot po natin yung mga millennials. Dahil ang Gen X medyo malapit sa after-war. War of colonialization noong 1935 after Japanese War and after the Independence Day of June 12. Yan na yan. May mayroon ng mga televisyong ditubo na yan. At kung malalaman niyo pa nga, mayroon mga camera na pag nagpakowa ng portrait ang family, yung sinusuklob na ganun. Tapos sisilip yung maniniyo. Yun. Tapos ang flash niya ay akala mo nagkaroon ng Hiroshima bombing sa lakas ng flash ng ilaw. Kasi ang ginagamit na flash doon ay halogen lamp. Kaya ganun kalakas yung flashing ng ilaw niya. So, ang innovation ng television ay after ng ditubo ay sumunod yung tinatawag na electronic type. So, yung electronic type, ginagamitan na siya ng maliliit na parts like transistor, resistor, capacitor. Yan yung electronic type. So, makikita nyo yung electronic type, merong transistor type na parts, pyesa,
na nasa power supply na meron siyang tatlong paa. So, tinetest siya na base collector emitter. Yan. So, kadalasan, pagka sira yan, pag wala kang power, pag sira yung transistor, by testing of multitester. So, obligado kang palitan. So, pag napalitan yan, sure ako na kung sa power supply yan, yun ang defective, yun ang busted, at yun ang kailangan mong i-replace, at yun ang magiging reason para gumana yung iyong television na transistorized. And then nag-innovate uli ang television to IC type. Yan, IC type. So, dati di tubo, transistorized, tapos IC type. Yung IC type naman, flat siya na parts ng television. So, meron siyang paa. So, nagsimula siya dati, tatlo lang ang paa, transistorized, na nakatusok sa may power supply, tabi ng heatsink. So, meron naman siyang tinatawag na IC type. So, yung IC type na television, nakadapa yan. So, meron siyang nagsimula sa 4 na paa, 6, 8, 10, 12. So, bakit siya sinabing IC type? Because of yung television natin is integrated circuit na yung ginagamit. So, within doon sa component ng IC ay naroroon na yung resistor, diode, and then the other parts. So, kaya siya naging, and then transistor, nandun yun yung sa loob. So, kaya naging IC type siya. So, IC type ang innovation after the transistorized. Sumunod na innovation ay yung tinatawag na flattened parts, yung halos very very thin, no? Halos wala ka nang makapa sa motherboard. Napaka-thin yan. Yung nakadapa na yung capacitor, nakadapa na yung resistor, makikita mo na lang value or numbers of the capacitor and microfarad of the capacitors. So, napaka-thin yan. Napaka-sensitive ng troubleshooting niyan, and then napaka-sensitive ng repair niyan. Ginagamitan na siya ng, hindi na soldering iron, kundi heating iron. So, by heating, dun binabaklas yung katulad ng mga ginagamit sa cellphone ngayon. Heating iron na yung ginagamit para mapalambot yung pagkakasolder. So, ang bilis ng innovation ng televisions. Nagsimula siya sa ditubo at picture tube niya, kung tawagin ay CRT type. CRT type, kung makikita nyo, mula doon sa television, ito yung screen niya, paliit siyang ganon. Yan. Ang pinakadulo niya ay CRT socket. Kaya yung ating picture tube, kung tawagin. Tinawag siyang picture tube kasi ang nagpapagana sa kanya ay yung element. Makikita nyo roon sa picture tube, meron siya ang CRT socket. And then yung CRT socket niya sa dulo noon, pag nakasaksak yung CRT socket cord niya, naroroon yung element. Makikita nyo may mga ilaw doon. Pagka yung ilaw doon ay hindi gumana o hindi sumindi, ibig sabihin may problema ang CRT socket mo o may problema ang picture tube mo. So, ang innovation niya ay bilis din sapagkat nagsimula siya sa picture tube, CRT type, tapos sumunod yung tinatawag na flat screen. Nung pumasok yung flat screen ay unti-unti nang nagpe-phasing out yung picture tube. Pero yung picture tube ay paliit na ng paliit, no? Dati yung picture tube mo ganyan. So siguro kung nasa loob ng box ng TV yan, ng cabinet, mga 12 inches long yan. Iba pa nga mga nasa 16 long.
Ngayon, dahil sa flat screen, pinaliit yung picture tube. Kinompak siya. Nung kinompak yung picture tube, after that ay nag-innovate uli yan. Ginawa siyang flat screen, and then ang sumunod ay LCD. So, LCD type, and then ngayon ginagamit na natin yung tinatawag na LED type. So, hanggang sa very, very thin na yung ating box ng ating television. At ang laman na lang yan halos ay puro maliliit na compact na parts ng television na mga flattened parts doon sa motherboard niya. And ang kapalit ng CRT socket ng flat screen ng LCD ay ang LED type na television na napaka very thin na ng casing niya, at ito ay naroroon na lahat yung mga composition ng mga system niya sa loob ng compact panel niya, yung panel ng television. Kaya pag nagsira ang ating television, ay patay ka na. Lalo na kung panel. Pag nasira ang panel ng TV mo, tiyak yan para kang bibili ng bago. Katulad nung Sony Bravia ng kapatid ko, dinala ko sa Sony, nagdi-discoloration. So, ang nangyari, ang findings nila is a panel. So, ganun, no? Pagka nag-discoloration ang TV mo, ang isa sa pinaka-problema na niyan is panel. At hindi na siya nare-repair. Dispose na siya. So, condemn na siya. Kaya, tapon na siya. So, kung magpapalit ka ng panel, Sony Bravia 31, ang halaga ay 14,000. Nung time pa yun, that was siguro mga 7 years ago pa, yung Sony Bravia na 31. So, ang gagawin mo na lang, bumili ka na lang ng bago. At sure ka pa na bago yung panel mo, bago yung unit mo. Ganun ka very expensive ang ginagawa ng innovation. So, kaya ang maintenance ng ating mga gamit ay hindi na parts by parts. Hindi na pieces of parts and parts by parts, and then system of parts, kundi packaging of parts na siya. So, minsan, ang troubleshooting na natin, katulad ng sinabi ko sa Sony Bravia, hindi na siya matetest. O, yun na yung way of troubleshoot mo. Bili ka na ng bago. Paano kung wala kang pera? Ayan yung epekto ng innovation. Kaya, mahalaga pa rin sa atin yung mga sentimental na bagay, katulad nito. So, tatagal ba ang pagsasama namin mag-asawa kung hindi kami gumamit ng low-tech? So, yung low-tech ay yung manual. Yung manual communication, yung pagsulat ng love letter, pagsulat ng communication, ano ang present condition and situation habang kayo ay magkalayo, habang siya ay nasa iba yung dagat. At napakahalaga ng tinatawag na tape noon, kasi nababalik-balikan ang iyong record. Hindi kayo magtataka. Dito rin sa cassette tape na ito, unang nagawa ang mga kantang inalay ko sa aking misis habang siya na sa abroad. Kaya mahalaga sa akin ang cassette tape ng mga panahon na yon. At ito, pipilitin ko na siya ay linisin. This time marumi siya. Corroded siya, corrosion siya, yung mga dial niya, yung contact niya, and then marumi yung head niya, and then yung kanyang tinatawag na tape, deck tape rack niya dun sa
play A niya and play B niya, yung kanyang tinatawag na motor belt ng tape ay kung kinakailangang palitan, pwede siyang palitan. Alam nyo ba na kapag bumabagal ang ating audio ng cassette tape natin, ibig sabihin nag-expand na ang belt niya. Hindi na siya nakakaikot ng normal. So, kung sabi nga, kung tayo ay mabuting-ting at kung tayo ay nagnanais na i-explore ang lahat ng bagay, ay magagawa natin by our own interest. So, interest po ang pagkakalikot ng mga bagay-bagay. At pagtatanong ay napakahalaga. So, nag-expand ang belt. So, pag nag-expand yung belt, babagal yung takbo. Para kang nakikinig sa balita ni Kuya Cesar. Magandang umaga po. Sa ngayon ay napakasama ng panahon. Tayo po ay mag-ingat. Baka abutin tayo ng malakas na bagyo. Kaya po, mabagal siya. Hindi normal ang takbo ng iyong motor kung maluwag ang motor belt ng cassette tape mo. Kaya, anong gagawin dyan? Kakalasin yan, bubuksan yung back cover niya, o kung nasa front cover siya, bubuksan siya hanggang makita mo yung motor ng cassette tape at makita mo yung belt. Una, malalaman mo naman yan by touching yung belt. Press mo lang siya. Pag ginanon mo at hindi bumalik yung belt, kasi nakakabit siya sa dalawang roller, motor pin, tsaka doon sa roller pin ng side ng tape A o tape B. I-press mo siya, pag hindi siya bumalik, patay. Palit ka ng belt. Pagka naman nakalas mo siya, ginanon mo siya, hindi siya pumitik pabalik, ibig sabihin, expanded yung belt mo. So, anong gagawin mo? Bibili ka na ng belt. So, alam nyo ba mga ka-millennials, ang bilihan ng belt at ng mga technology ng mga parts ay sa Raon. Yan ang center ng electronics, Raon. Sa May Gonzalo Puyat, Santa Cruz, Manila. So, doon ka makakabili. May mga belt pa rin dyan kasi may mga gumagamit pa ng cassette tape. Lalo na kami, mga Gen X. So, ang belt ay paano siya binibili? So, dadali mo yung belt para meron siyang pattern. And then, pag binili mo yan, ina-adjust siya ng 0.5. So, yung belt mo ay susukatin siya at hahanapan ng kasing size niya. Pero dapat mas i-mini size siya. O, babawasan siya ng 0.5 kasi nag-expand na siya para magkaroon siya ng tinatawag na grip. Mga ka-millennials, dito na lang muna ang ating maikling vlog at maikling kwento sa importance ng mga sentimental appliances sa bahay. So, kung di man kayo mga ka-millennials at mga ka-Gen X ko, ay kung meron pa kayong ganito, yan, at least ako ay nakatulong sa inyo sa ilang mga bagay sa pag-troubleshoot ng cassette tape recorder. At punta kayo o kaya bisitahin sa Facebook yung Facebook ng Jingle Magazine. Ang daming mga pinopost na luma roon. Maging mga pinopost na mga grupo o band na luma at mga lumang kanta naroon sa Jingle Magazine. Kaya ako ay nag-like ako sa Jingle Magazine Facebook. Kikita nyo roon yung grupong Beatles, yan, kung paano sila dinisband ng panahon ng before the declaration of martial law, yan. Kasi nga, hindi sila pumayag na mag-visit sa
sa Malacanang Palace dahil wala naman sa contract. Yun lang, trivia lang yun. Pero punta kayo ng Jingle Magazine, marami kayong makikitang luma pero nagagamit pa. Dito na lamang mga kakamao, kapuso, kapatid, kapamilya, kamag-anak, kapitbahay, at palagyan nating isuot ang ating kalasag, pananggalang, yung ating PPE, yung face mask, face shields, at keep social distancing. At huwag makakalimot, laging manalangin na balang araw o sa mga darating na panahon, magtatagumpay din tayo sa laban sa gerang hindi nakikita. Yun lamang po, mabuhay tayong lahat.